Tuwing Nallur Festival sa Sri Lanka ay kapansin-pansin ang mga kalalakihan na may malalaking bukol sa kanilang batok. Kung dito sa atin ay maaaring mahihiya at itatago ang ganito kalaking bukol, ngunit ibahin mo ang mga Tamil dahil ipinagmamalaki nila ang pagkakaroon ng bukol sa batok. Sa katunayan, kung mas malaki ang iyong bukol ay mas mataas ang tingin sa'yo ng mga tao. Kumbaga ito ay parang isang status symbol. Meron ka mang gamot sa bukol? Ayan na muna tayo. Ako meron. Ano ang meron sa misteryosong bukol sa kanilang batok? Paano sila nagkakaroon nito? At bakit proud na proud ang mga lalaking Tamil sa kanilang bukol? Welcome to Democratic Socialist Republic of Sri Lanka. Makikita ito sa ibaba ng India at ang island country na ito ay parang hugis luha. Sa northern tip ng bansa ay makikita ang syudad ng Jaffna kung saan naninirahan ang mga taong Tamil at dito sa syudad ng Jaffna ay nagaganap ang pinakamahabang religious festival sa Sri Lanka na tumatagal ng 27 days at ito ay ang Nallur Festival ng mga Hindu-Tamil. Isa sa mga highlight ng festival na ito ay ang pagbubuhat at paglilibot ng mga kalalakihang Tamil ng rebulto ni Lord Murugan, pati na rin ng ilan pa nilang mga Diyos. Isang karangalan ang mapiling bumuhat sa mga rebultong ito. Bilang respeto ay nagtatanggal sila ng damit pangtaas. Pinapasa nila ang mga rebulto gamit ang kawayan na pinapatong sa mga balikat nila. Bawat araw sa loob ng 27 days ay iba't ibang Diyos ang binubuhat at ipinaparada nila sa syudad. At dahil sa bigat ng binubuhat nila ay nagkakaroon sila ng tila mga muscle na bukol sa likod ng kanilang mga leeg. Ipinagmamalaki nila ito dahil ito ay tanda ng pagsasakripisyo para sa relihiyon at paniniwala nila. Sa katunayan, ilan sa kanila ay ilang dekada ng taong-taong nagbubuhat nito. What is the lump? So it's like a form of saying that the God is sitting on your back. Ngunit may mga netizens na duda sa bukol nila. Posible daw kasi na hindi nabuo ang bukol dahil lang sa pagbubuhat. Posibleng ang iba sa kanila ay gumagawa ng shortcut para lang magkaroon ng status symbol at hangaan ng iba. Maaaring ang bukol daw ay sadyang inilagay sa pamamagitan ng pag-i-inject ng oil or synthol. Ang synthol ay isang substance na ini-inject ng mga bodybuilders upang magkaroon ng fake muscle. Ngunit gayunpaman, wala naman silang matibay na pruweba na magpapatunay na ang bukol nga ng mga lalaking Tamil ay peke. Peke man o hindi ay kailangan nilang siguro nating respetuhin kung ano man ang kanilang kultura at paniniwala. Nagmula ang mga Tamil sa Southern India. Nakuha ang pangalan nila mula sa kanilang lingwahe na isa sa mga pinakamatanda sa mundo. Sa ngayon ay makikita ang mga Tamil sa iba't ibang lugar gaya ng Sri Lanka, Indochina, Africa at iba pa. Dalawang grupo ng mga taong Tamil ang matatagpuan sa Sri Lanka. Ito ay ang mga Sri Lankan o Ceylon Tamil at ang mga Indian Tamil. Ang Ceylon Tamil ay isa sa mga pinakaunang tao na nanirahan sa Sri Lanka. Naniniwala ang ilan na nandoon na sila as early as 5th century BC. Nagawa pa nilang makapagtayo ng sariling kaharian sa Jaffna Peninsula noong 14th century. Ang Indian Tamil naman ay mga South Indians na dinala ng mga British sa Sri Lanka noong 1815, panahon ng British colonization. Dinala sila dito upang magtrabaho sa mga plantasyon ng tsaa, kape at niyog. Bukod sa kanila ay may iba pang mga grupong nakatira sa Sri Lanka, gaya ng Sinhalese na siyang pinakamarami sa bansa. Ayon sa CIA.gov, ngayong 2023 ay tinatayang nasa 23 million ang populasyon ng Sri Lanka. 75% dito ay Sinhalese, sinundan ng 11.2% ng Ceylon Tamil, samantalang 4.2% lang ang mga Indian Tamil. Madaming di pagkakaunawaan sa pagitan ng mga Tamil at Sinhalese, magkaiba sa relihiyon at kultura. Lalong lumakas ang tensyon sa pagitan nila noong British occupation dahil sa favoritism.
Nagtayo ng maraming eskwelahan na nagtuturo ng Ingles sa mga lugar kung saan nakatira ang mga Ceylon Tamil at dahil dito ay mas naging open sa kanila ang mas magandang trabaho at estado sa lipunan. Nang makuha ng Sri Lanka ang independence noong 1948, nagkaroon ng problema sa citizenship ang mga Indian Tamil na kinilala bilang dayuhan ng mga Sinhalese at Ceylon Tamil. Sinhalese ang namahala sa bagong gobyerno at sa ilalim ng pamumuno nila ay itinalaga ang Sinhala na kanilang lingwahe bilang nag-iisang opisyal na lingwahe ng Sri Lanka. Nagpasa rin sila ng mga pulisiya kung saan ang mga Tamil ay nahirapang makakuha ng akses sa magagandang trabaho at edukasyon. Dahil dito ay ninais ng mga Tamil na magkaroon ng sariling estado na tinawag nilang Tamil Eelam. Nagsanib-puwersa ang ilan sa mga grupong sumuporta dito na naging daan para mabuo ang Liberation Tigers of Tamil Eelam o LTTE. Naging madugo ang labanan sa pagitan ng LTTE at ng puwersa ng Sinhalese na tumagal ng 26 years at natapos lamang nitong 2009 matapos magtagumpay ang mga Sinhalese. Kung dahas ang ginamit ng LTTE na halos binubuo ng Ceylon Tamil, non-violent protest naman ang ginamit ng mga Indian Tamil. Hindi sila tumigil na ipaglaban ang karapatang kilalanin bilang Sri Lankan. Kaya naman noong 2003 ay ginawaran silang lahat ng citizenship. Kung nagustuhan niyo po ang content natin today ay mag-comment ng yes. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!